today's video, another instant loan app po na madadownload natin sa Google Play Store at existing na po siya last year pa, which is itong si Kashaya Loan App. So bakit ko nga ba siya nire-review ulit? This is because guys, nawawala kasi ito sa Play Store at bumabalik po siya, at nung bumalik siya, nagkaroon siya ng update this February 2026 lang. And as usual po no, nag-offer po siya ng cash loan sa atin. But still nag-offer pa rin po siya ng same amount na last year na na-review ko, which is nag-offer siya from 2,000 up to 30,000 pesos. Dahil na-try ko na nga po siya last year, so what to expect? Well, again, sinabi ko naman sa inyo na instant loan offer po ito. Kapag sinabing instant po, kapag download natin ng app, we can undergo the application process. Kapag may offer po tayo na loan or loan amount na maaprubahan, we can withdraw that kung pabor tayo sa interest rate nila. Well, eto guys, this is for everybody naman, no? Kahit wala tayong income proof, unemployed ka man, housewife, student, is wala po magiging problema kasi hindi naman sila nanghihingi ng kahit anong income document. We just only need our ID, our selfie, our information, our personal details. Yun lang ang kailangan nila. Na-share ko naman sa inyo later on para may idea rin kayo. Kasi napakadali lang po mag-apply. Kashaya Loan App ngayon. Well, before I start na, disclaimer lang po tayo. This video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified ka. Well, back to this Kashaya Loan App. Well, actually, hindi ko sana siya i-feature ulit. Nakita ko kasi yung ads niya, napabalik-balik. Sa IG ko siya nakita, no? Ganito lagi ang itsura na nakikita ko. Sabi ko, ba't may loan mo? Tsaka bakit ganito yung background, diba? Parang pang mangingisda. Tapos kinlik ko tong install now. Then nag-direct ako sa Google Play Store at si Kashaya ang lumabas. Well, kung makikita nyo dito guys, no? Parang naka-disable or parang naka-block po yung mga reviews niya po, no? At ratings. Kasi kung makikita nyo dito, wala siyang ka-review. Pero wag ka, makikita nyo dito sa downloads, ang dami na. 100,000 plus na po yung nakapag-download sa app na ito. So, I don't know ha kung anong magic yung ginawa nila dito. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, in and out sa Play Store. So, possible nung nag-out sila sa Play Store na wala yung kanilang records ng ratings, review. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, this February 2026 lang po siya nagkaroon ng update at bumalik, I think. At sinabi niya nga dito na under daw po siya kay GA Orovia Lending Corporation, which is agad-agad naman, binisita ko siya sa list of recorded online lending platforms sa SEC website. Kailangan nating malaman, siya po ba ay licensed to operate? Legit po ba siya na naka-register doon? And I found out po, after na, wala pa rin ito. Hindi pa rin po siya available or hindi pa rin po siya visible to. So, what does it mean? So, anyway, still available kasi siya sa public, no? So, i-update natin. Since nagkaroon siya ng update nga lang this 2026. So, dinownload or in-install ko pa din po yung app. And then, dito agad-agad po, no, I need to enter my mobile phone number. And then, click natin yung get OTP para masendan tayo. So, after po niya makareceive, i-input lang po natin yan. And then, login tayo. Well, here po, sabi ko nga sa inyo, yung pinaka-loan offer niya po talaga from 2,000 up to 30,000 pesos. But, guys, no, it doesn't guarantee dito lalo na sa mga bago. Hindi talaga sila malaki mag-offer, like, hindi sila sagad mag-offer na ito talaga ang ibibigay sa atin na cash loan. Subject for evaluation pa din po kung maganda yung maaprubahan po sa atin. Well, hindi ko na papatagalin. Click natin tong apply now. Well, here guys, we need to undergo the application process na at magsisimula po tayo dito sa personal information. That includes your marital status, educational level, number of children, industry type. Well, anyways guys, dito nga po pala sa work type, sabi ko nga sa inyo, kahit po tayo ay walang work, unemployed, jobless tayo, no? Pero ako pinili ko unemployed is okay lang kasi wala naman hinihinging kahit anong income proof. Kahit i-declare mo dyan na may work ka, hindi sila nanghihingi ng kahit anong income proof. So anyways, we need still to fill up po the employment details here na nakalagay, our income or salary, our company, kahit unemployed, then our addresses here, as well as our email po dito sa baba. Well, after po natin na-fill upan po ito, this is followed by the contact information or the character references po. And dito guys, tatlo po yung hinihingi nilang emergency contact, no? At ito po ay magdadirect sa ating phone book list, hindi siya manually fill up. We must be ready. So after po nito, click lang natin yung next. And then dito na po magaganap yung ating ID information. For you to have an idea po, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Hindi lahat yan ibibigay natin. Isa lang po yung kailangan po nila dito. Pipili lang tayo dyan. Picturean din natin right away. And then after po natin mapicturean guys, no, we need to undergo our self-verification. And dito po sa baba, i-check lang po natin yung ating full name, ating gender, or ating birthday, or ating ID number po, no. Kasi once po na nag-capture tayo ng ating photo ID kanina po, no, nakaka-capture din niya yung details. I-check na lang po natin yan. So kapag okay na po yan, next po tayo, which is the withdrawal information or the account information. Dito po
i-withdraw. Dito po isi-set yung approved loan amount po natin kung willing po tayong mag-loan dito. So, meron silang dalawang choices, e-wallet tsaka bank card. So, for me, I choose e-wallet lang. Under ng e-wallet, ito po yung mga choices. And then, I choose GCash lang din po. And after po nito, guys, no, agad-agad po makikita natin yung ating instant loan offer. Pero, hindi pa din po siya ganap. Hindi pa po ito yung approved loan amount po natin. Kasi as you can see, loan amount lang na nandito na nagra-range po ng 2,000 up to 30,000 pesos. Dito po, hindi po malinaw yung ating approved loan amount kung magkano po talaga. At hindi rin po malinaw yung amount na ma-receive po natin kasi hindi siya naka-declare po dito. Hindi rin po malinaw kung ilang days to pay or ilang months to pay po siya, 'di ba? Walang nakalagay po dito. Ito lang talaga yung details na nakalagay dito, guys. And then dahil gusto ko nga po siyang subukan, no, kinlik ko po itong submit. Wala kalagay dito, no, you cannot submit application. Please loan a few days later. So bakit naman ganito? Nakarating na nga tayo sa dulo pero hindi tayo pinapag-loan. Kasi FYI ha, I don't know, baka na-detect niya nga yung aking account before. Nagkaroon talaga ako ng attempt dito last year po na mangutang talaga, which is na-reject niya rin naman ako noon. Pero last year kasi, para may idea lang kayo, kasi wala namang nagbago. Wala namang nagbago kay Kashaya sa application info or details po nila. Sa lahat-lahat, hindi siya nagbago. Kaya I think ganito pa rin po yung offer niya. Sa akin kasi before, no, ganun na ganun din. Which is ginrantan niya naman ako ng 1,000 pesos. Diba sabi ko sa inyo, hindi siya guaranteed talaga, diba? Yung loan amount nila na from 2,000 up to 30,000, hindi siya guaranteed na yun talaga ibibigay nila sa atin. Kasi nga, di ba, tingnan nyo nga ako last year, na-offer na ako ng 1,000 pesos. First time ako nag-apply dito. And I think ganito din po yung kanyang atake ngayon since na-detect niya yung account ko. Pero for you to have an idea, ito yon. Ganito ko na nakita nung after nung sinabit ko yung aking application, na-approve daw ako sa 1,000 pesos and then nakita ko, wala pa rin po siyang repayment details. Like, hindi ko pa din alam kung 7 days to pay lang ba siya, kung 15 days to pay or 1 month to pay. Kasi kahit na-approve na ako sa 1,000 pesos, napakalabo pa rin po na kanilang loan detail. Ito lang talaga yung details po of my loan amount, which is nakalagay naman dito yung amount payable ko daw, nasa 1,000 na ni-loan ko, ang babayaran ko daw is 1,070. So, kung yun at yun ang babasihan ko, malit lang yung interest rate niya. Pero kasi, ang tanong dito, buo ko ba siyang matatanggap? So, what if hindi ko siya buong matatanggap? Di ba, lugi pa din ako? Kasi hindi nga kasi siya transparent, di ba? Yun nga, mabubulaga ka na lang, February na, ma-approvehan ka at dumirekta agad sa iyong disbursement account. Kasi ilang beses na nangyari sa akin to, yung mga ganitong atake, then magugulat na lang ako, 670 na lang na-receive ko kasi hindi siya buong matatanggap. Hindi ko naman ginajudge si Kashaya, no? Pero mukhang nahihiwagaan, napaka-misteryoso kasi ng loan up na ito. Ayaw na ayaw kasi hindi transparent talaga, na parang wala tayong karapatang pumili or mag-decide, no, na mag-loan kung gusto nating mangutang. Mabubulaga na lang tayo sa ganito eh. Well, dahil meron siyang 100,000 plus downloads po na nakapag-try na, I think, nakapag-try na dito kay Kashaya Loan App. Paki-comment down below po yung mga experiences nyo regarding dito kay Kashaya Loan App po since nagkaroon siya ng update. At i-checka nyo dyan sa comment section para aware din po yung iba nating viewers sa mga na-offeran dyan, sa mga nakapag-loan dyan, kung magkano yung interest rate sa inyo, kung ilang days to pay, at kumusta yung customer service. Well, comment down below. So don't worry, lagi naman po mag-update sa inyo time to time. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!